Hala, na-expose na. Nagkalaglaga na ba? Aimee, di makapaniwala. PBBM, 11 na lang. Alyansa. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Nilaglag na ba ni BBM ang kanyang... Ayun, bago natin simula ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Ayan, syempre suportahan natin yan si Sir Badong Aratiles. Suportahan natin mga katunay. Syempre, bisitahin nyo ang kanyang channel para masubaybayan nyo ang kanyang mga vlogs mga katunay. Ipagpatuloy natin. Patid ang kanyang manang, Aimee. Kasi dito po sa mga latest event ng Alyansa Bagong Pilipinas ay hindi na po pinopromote. 11 na lang po ang sinasabi ni BBM na pangalan at 11 na lang ang kanyang pinaboboto. Ayun nga may nababalita nga na hindi na napunta si Aimee sa rally ng Alyansa. 'Di ba? Tapos ito pa ngayon na nagbukas siya ng investigasyon tungkol sa pagdala kay PRRD doon sa ICC sa The Hague. 'Di ba? Medyo parang hindi na nga rin siya masyadong nababanggit ni BBM. 'Yun yung mga nasasagap nating mga bali-balita, 'di ba? Ano mo naman tayo chismoso. 'Di ba? Sa kanilang mga supporters, So laglagan na. Nakakaawa naman si Aimee kasi kahit po dito sa Senate hearing, alam po natin yung purpose, Okay. Una, naaawa ko sa kalagayan ni Aimee Marcos dahil sa survey nila, sa pasarvey nila, sarili na nilang pasarvey, nalalaglag pa si Aimee Marcos sa top 12. Samantalang ay oo. Hindi masyado nang nakikita si Aimee sa sa mga survey na lumalabas. Kahit saang survey, kahit yung survey na gawa-gawa lang o kahit saan, kahit yung survey na matino, hindi siya lumalabas. Wala yung pangalan niya, hindi katulad dati, 'di ba? Kapag may mga senatorial, yung mga senador na survey na lumalabas, talagang si Aimee talaga is hindi nawawala sa sa top 10 eh. Nandudoon talaga siya. 'Di ba? Minsan pang-6 siya ata, pang-5, pang-4, mga gano'n, mataas. Pero ngayon, 'di ba? Nakita natin na parang si Aimee talagang wala, hindi lumalabas yung pangalan niya. 'Di ba? Partida na, syempre Marcos pa yung apelyido niya. Taas ng simula ni Aimee Marcos. Alam niyo kung bakit? Ayaw sa kanya ng ang tingin sa kanya ng mga loyalista ay Maka-Duterte. Ang tingin naman ng mga Maka-Duterte, mangga siya. Ayun. Kumbaga parang wala siyang paglalagyan dito sa nangyayari. 'Di ba? Kasi nga pumutok to simula nung sinasabi niya dati na nasa gitna lang ako. Kumbaga hindi ko alam kung sino papanigan ko sa dalawa. Parang gusto niya nga lang mangyari is magkasundo na lang kayo, parang wala nang away. Talagang habang tumatagal, palala ng palala yung nangyayaring gulo sa mga Duterte at sa mga Marcos kay BBM. Hanggang sa dumating yung eleksyon, darating na eleksyon. So biglang si Aimee is sumama sa alyansa. Yun ang yun ang pinaka-kinatampo ng mga sumusuporta sa mga Duterte sa kanya. Kasi nga sana na lang ang ginawa ni Madam Aimee, sana ang ginawa niya na lang is talagang kung wala siyang pinapanigan, kung wala naman akong pinapanigan, kaibigan kita, VP Sara, kaibigan kita. Ikaw, BBM, kapatid kita. Ayoko namang magkaroon tayo ng ng samaan ng loob. Mas maganda, hindi na lang ako sumama sa inyo. Mag-independent na lang ako. Siguro parang mas maganda, gano'n na lang yung ginawa ni Aimee kahit papaano Nag-independent na lang siya. Baka sakaling naintindihan pa siya kahit papaano ng mga tao. 'Di ba? Kasi biglang lumabas kasi na syempre, pinagtatanggol ko yung mga Duterte, tapos biglang lalabas ako sa alyansa. 'Di ba? So, kapag lumabas ka sa alyansa, alam naman natin yung mga tao
is talagang alam natin nag-aalab yung inis, 'di ba, sa administrasyon, 'di ba? Hindi naman maitatanggi dahil sa nangyayari ngayon eh. 'Di ba? Nag-aalab sila. So, iisipin nila, ba't ganun? 'Di ba? Parang ganun yung iisipin sa kanya dahil sa pagsama niya. Kaya sana is nag-independent na lang si Madam Amy. Hindi na siya sumama o hindi na siya sumama sa PDP, hindi na siya sumama sa alyansa. Mas maganda pa yung ganun. 'Di ba? Kasi sumama ka sa alyansa, ibig sabihin, parang magiging komento ng mga tao hanggang sa nagiging komento sa kanya is, ginamit mo lang ba yan? Ganto, parang ginagamit mo lang. Ganun ang nagiging komento sa kanya. Ngayon, nandiyan siya sa alyansa, pinagtatanggol niya naman ngayon yung mga Duterte. Kumbaga, hindi maintindihan ng mga tao, parang sala sa init ka, sala sa lamig. Kanino ka ba talaga? Ganun. Diba? Parang nalilito yung mga tao sa kanya. Kaya mas maganda sana is nasa gitna na lang si Senator Amy, no? Si Madam Amy, nasa gitna na lang siya, wala na lang siyang pinanigan, nag-independent na lang siya, kahit papaano baka maintindihan pa siya. Dahilan, siya ang kakilala ni BP Sara. Hindi naman si Bongbong. Siya yung nagkumbinsi, kumbaga, kay BP Sara para maging kandidato o maging vice president ni BBM. Yun pa yung isang matindi ron. 'Di ba? Alam naman natin kung sino yung magkaibigan eh. 'Di ba? Si BP Sara at si Amy. Sila yung magkaibigan eh. So si BBM hindi naman ni kaibigan ni BP Sara yan eh. Parang hindi naman sila close. So parang naging parang close lang sila netong eleksyon lang. So parang sinama ni Madam Amy si PBBM doon kay BP Sara para maging running mate nga vice president kasi naghahanap sila ng vice president. No? Siguro marami din naman sigurong nag-a-apply na maging vice president ni BBM noong mga panahon na yon. Pero syempre, bilang politiko, kung gusto mo na manalo ka ng sigurado, maghahanap ka eh. Maghahanap ka ng taong malakas, yung tao na alam mong may attachment sa masa. At yun syempre, nakita sa mga Duterte yun. 'Di ba? Hanggang sa gano'n na nga, niligawan nga raw si BP Sara na mapasama diyan sa unity team kaya nabuo yan. At nakita naman natin na magandang resultang nangyari noon na talagang malakas na nagsama ang supporter ng loyalista at nagsama ang supporter ng mga DDS. 'Di ba? Nagsama-sama sila kaya lumaki, lumubo ng gano'n eh. Kasi parang ang nangyari, ayaw na nilang maulit yung nangyari nung kay Lenny. 'Di ba? Yung naglaban si BBM tsaka si Lenny, halos dikit lang eh. 'Di ba dikit lang sila? No? Dikitan lang ang laban. So, bilang presidente, syempre, mas poprotektahan mo na yon, mas gusto mo nang manalo ron. So, magsisigurado ka ngayon. Siguro, yun yung option na nakita ni Amy na ito, kailangan natin malakas. Syempre, ano naman eh, mga politiko, gano'n naman talaga eh. 'Di ba? Mas kung sino ang magdadala sa'yo talaga na mas makakatulong sa'yo is, yun talaga ang anuhin mo. 'Di ba? Gano'n naman talaga. Kaya nga yung mga politiko nagtatayo ng mga partido-partido yan eh. Yung iba nagpapaakay, 'di ba? Katulad nung iba, nagpapaakay kay PRRD. O 'di ba? Napapansin, nananalo. 'Di ba? Ganon din 'yan. O katulad niyan, o 'di ba si BBM presidente ngayon. Yung mga nasa alyansa, syempre akay din ni BBM 'yan. Ganon. Parang ganon lang din 'yon. So ganon yung nangyari kay noon, kay BP Sara, kay Amy na pag magsanib-sanib sila, is pati yung mga supporter ng mga Duterte is masasama din sa kanila noong mga panahon na yon. Talagang maisisecure nila na talagang sigurado mananalo tayo. At nangyari naman talaga na napakalayo talaga ng lamang nila no sa presidente tsaka sa vice president na sa nung botohan. 'Di ba? Talagang halos landslide ang dating nila noon. 31 million tsaka 32 million, 'di ba? Kaya alam natin na si Amy, siya po talaga yung utak ng panggagamit sa mga Duterte. Yun Di lang. po ba? Kaya po, yun lang yung lumalabas na Dahil nga syempre, nangyari na eh. Nanalo na. Nanalo na si BP Sara, nanalo na si BBM. Hanggang sa tumagal ng tumagal, no? Nagkaroon ng problema. Gaya ng problemang dumaan niya sa confidential fund, hanggang sa iniipit na nila si BP Sara, hanggang sa kung ano-anong issue na itinatapon kay BP Sara. Doon na nagsimula yan eh. Parang nawala na yung nawala na yung pagkakaibigan. Kasi nga,
nung pangapanahon na si BP Sara ay pinagtutulong-tulungan, 'di ba? Hindi nadinig ang boses ni Aimee. Hindi rin nadinig ang boses ni BBM. 'Di ba? Syempre, mga dati kayong magkakasama, 'di ba? Dati tayong magkakasama eh. Bakit hindi na kayo nagsasalita? Bakit hindi niyo? Syempre, si BP Sara hindi mo naman maano na magsalita yan ng ganun eh. Para syempre kahit sa isip natin makikita, bakit hindi kahit tayo na lang magkomento, bakit hindi sila nagsasalita? Bakit hindi nila pinaglalaban? Kasi nga 'di ba magkakasama sila. 'Di ba? Dapat kung may kaibigan ka, kung ikaw ba yung kaibigan mo, papayagan mo na na away-awayin na lang ng mga ibang tao? Lalong-lalo na kung hindi mo ka-close. 'Di ba? Nakikita mo, inaaway na sa harapan mo, nakikita mo, binubugbog na sa harap mo, hindi mo ba tutulungan? Siyempre, tutulungan mo pag sinasabi mong matalik mo siyang kaibigan. Ang nangyari kay BP Sara kasi parang binubugbog na si BP Sara, kaso si BP Sara lang ang lumalaban mag-isa. Walang nagtatayo sa kanya, walang sumasangga ng mga suntok sa kanya, walang nagtatanggol sa kanya, walang nagsasalita para sa kanya. Siyempre, ang inaasahan niya mismo, yung mga kasama ko, yung mga dati ko talagang kasama nung eleksyon. Kaso nga lang, yun ang kinahihimutok. No? At siyempre, yun din ang ikinasasama ng loob ng karamihan. 'Di ba? Parang nabaliwala na si BP Sara simula nung natapos na ang eleksyon. 'Di ba? Kaya hindi rin natin masisisi si BP Sara at ang mga Duterte kung bakit naggaganon. At kung bakit di nagsalita si Tatay Digong laban dito ngayon sa administrasyon. Kaya siya nagsasalita ng hindi maganda kay BBM, hindi siya nagsasalita ng maganda sa administrasyon ngayon. Si PRRD siyempre bilang ama, 'di ba? Papayag ka ba na ang anak mo ay lapastanganin nila ng ganon? Papayag ka ba na ang anak mo ay ganon-ganon nilang? Siyempre, magsasalita si PRRD dahil wala nang ibang magtatanggol kay BP Sara kundi yung pamilya niya. Ganon din naman yung mga Marcos eh. 'Di ba? Yung tatay nila, 'di ba? Inaalipusta ng karamihan, no? Niyuyurakan, hinuhusgahan dahil sa ginawang pamumuno ni Apo Lakay noon. Pero para sa akin naman kasi mga katunay, hindi naman tayo nagiging bias dito. Pinupuri ko yung nagawa ni Apo Lakay, ni Ferdinand Marcos Sr. nung panahon niya. Siyempre, kinukwento sa akin ng mga magulang ko yun eh. Napakaganda naman talaga ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. nung mga panahon niya. Dahil sinasabi sa akin niya ng nanay at tatay ko. Dahil nga, loyalist din ng nanay at tatay ko, lalo na yung nanay ko, loyalist yan. Nung umalis sa Malacanang ang mga Marcos, talagang umiyak yung nanay ko. Talagang loyalist talaga yon. So, hindi nila matanggap yung nangyari noon kay Ferdinand Marcos Sr. Kaya sinakwento nila sa akin, maganda. At nagtatanong din naman ako sa iba. Nagtatanong ako, maganda ba yung pamumuno ni FEM noong mga panahon na yon? Sinasabi naman nila maganda. Sinasabi ko, maganda ba yung martial law noon? Sinasabi nila maayos naman, wala namang problema. Yung mga kriminal nga noon, hindi makagala. Parang katulad din kay PRRD, nanunungkulan si PRRD, walang mga siraulong gumagala-gala noon dahil natatakot. 'Di ba? Ngayon, nung nawala na si Ferdinand Marcos Sr. sa panunungkulan, doon na siya dinusta ng mga tao. 'Di ba? Siyempre, pinagtatanggol nyo rin eh. Pinagtatanggol din ng pamilya Marcos, si Bongbong, si Aimee, yung pamilya Marcos, pinagtatanggol si Ferdinand Marcos Sr. Ganun lang din ang ginawa ni PRRD kay VP Sara. Siyempre, kayo, yung tatay nyo, hindi nyo ba ipagtatanggol yan? Siyempre, ipagtatanggol nyo yan. Siyempre, si PRRD, yung anak niya, hindi niya ba ipagtatanggol? Ipagtatanggol niya rin yan. Kaya dyan lumaki ng lumaki. O dumagdag pa doon yung mga sulsul, kaya nagka-problema lalo. Ayaw din natin siya. Kaya laglagin. Si Cynthia. Si Villar naman po. Ayun. Wrong move po ito, no? Wrong move po sa mga Villar na parang hindi na rin umatin si si Villar, no, doon sa alyansa. Parang may naririnig tayo na ganun na bali-balita, bali-balita, nadidinig lang natin, ha. Kasi nga, 'di ba, alam natin is nakisimpat siya ang tatay niya at nanay niya, mga Villar, sa pagkakakuha kay PRRD, parang tutol sila sa nangyari. Lapit nyo na sa mga Duterte. Ano nangyari? Bakit kayo, di ba? Kung si Villar sana... nga. Bakit? Di ba malapit sa mga Duterte, magkaibigan ng mga Villar at Duterte? Bakit napasama si Villar, yung anak nila, diyan sa alyansa? Di ba dapat nandun sa mga Duterte?
Pero yung sinasabi nga ngayon parang hindi daw umattend si iwan natin ha. No, tayo ay sa chismis lang natin nasasagap. Hindi raw umattend para si Camille Villar hindi umattend sa ng alyansa. Oh. Nako, ang gulo-gulo nyo kasi. 'Di ba? Camille Villar ay tumakbo sa ilalim ni Duterte. Baka si Bongo na nga nangunguna ngayon. Pumapangalawa na si Bato. Baka pangatlo pa si Villar dahil sikat po ang mga Villar mali kayo ng kinampihan. Wala kaming magagawa. Pero anyways, nakakaawa si Amy kasi kaya siya nilaglag ng kanyang kapatid dahil nagpasimuno siya ng investigasyon ng pag-iimbestiga dito sa illegal. Opo. Hindi po yan fake news. Illegal po yan dahil walang due process. Ang tawag nga ni BP Sara at hindi naman kami nagsasabi niyan, no? Sumasang-ayon lang kami. Kasi nakita po sa hearing ng Senate na totoong walang due process. Hindi nyo talaga hinarap si Tatay Digong, presidente ng Pilipinas, hindi nyo talaga hinarap sa korte. Kaya nga sinasabi ng iba yung ginagawa ni Amy, di ba? Nag-open siya ng investigasyon tungkol sa pagkakakuha kay PRRD. Sila sabi nga ng iba na huli na lahat. Parang ganun kung kailan ganyan na saka pag gumagawa ng ganyang investigasyon. Sana dati pa. Tapos ang sinasabi nga ng iba na, syempre magkapatid kayo. Imposible naman na hindi mo kakausapin yan. Siguro kung kinausap mo yan, ganito, ganyan, magiging maayos. O kaya nung mga panahon nahuhulihin si PRRD, di ba? Nung panahon na dadalin siya diyan sa Dahig, doon pa lang sa airport dito sa Pilipinas, pagdating ni PRRD, pwedeng aksyonan ni Amy na tawagan mo yung kapatid mo para maayo ano ba to? Ano bang nangyayari yung ganito? Bakit ganito? Ganyan. Yun yung sinasabi ng mga tao. Di ba? Okay. Nakakaawa si Amy kasi bagamat siya ay nag-imbestiga, nagbukas ng hearing, pero tignan nyo naman kung sino po ang kinakampihan niya. Ang gusto niyang idiin, yung mga alipores lang ni BBM. Pero, si BBM, pinagtatanggol niya pa rin hanggang sa dulo. Di ba? Yun yung hindi nakikita ng kanyang kapatid Kumbaga, na kay Amy pa rin yung kasabihan na blood is stickier than water. Ganyan naman talaga No? Magkapatid kayo kahit ganong kasamaan nyo ng loob kahit magkaano kayo Ganun pa rin yun. Magkadugo kayo Hindi nyo pa rin magagawang mag-anuhan sa isa't isa Pero ito nga, tinitignan, sinabi nga ni Sir Badong, si Amy na ganyan pa rin, dinidepensa pa rin si BBM, pero si BBM parang hindi na ini-endorso si Amy, no? Parang naging unfair na kay Amy yung nangyayari. No, bisa si Amy hindi niya na alam kung saan siya lulugar. Hindi niya na alam kung saan. Wrong timing Sana hindi na lang tumakbo si Amy ngayon bilang senador kasi magulo sitwasyon ngayon 'Di ba? Magulo O kaya, 'di ba? Nung alam na nagkaganyan na sitwasyon, nag-away ang mga Duterte at Marcos, tapos wala kang mapanigan, hindi mo alam kung kanino ka pupunta, kung sino kakampihan mo sa dalawa, sana hindi ka muna tumakbo. Hinintay mo na lang mag 2028. 'Di ba? Doon ka na lang tumakbo. 'Di ba? Para pahinga muna ngayon. Kasi nga ganyan pa kagulo hindi pa siya naipit sa dalawang nag-uumpugang bato na 'yan. 'Di ba? Kasi nga 'di ba nasa gitna ka Kaibigan mo si VP Sara, kapatid mo si BBM. 'Di ba? Hindi mo alam kung saan ka babalanse diyan Nilaglag niya si Amy, sasabihin na natin nilaglag kasi 11 na lang. 11 na lang yung pinopromote ni BBM. Baka sabihin nyo, kinambahan na naman iba dong. Balita po yan ng Rappler at saka ng ABC5. May source. Iba na tayo ngayon. Iko-quote na natin. Kung sabihin nyo man yan na yan na fake news, hindi ako nag-fake news. Rappler at TV5. Okay, anyways, nakakaawa kasi hanggang sa huli, hindi niya binabanatan yung kanyang kapatid. Hanggang sa huli, pinagtatanggol niya. Wala akong pakialam kung palabas nila yan o hindi. Maapektuhan niya si Amy. Kasi hindi naman natin iboboto Walang Duterte na boboto kay Amy. Ang laki na naging epekto nito sa political career ni Amy. Ngayon lang siya talaga nawala sa mga survey. Ngayon lang nawala yung pangalan niya. Pero hindi pa rin natin masasabi. 'Di ba sinasabi ko nga, hindi naman ako naniniwala sa mga survey. Hindi ako basta-basta naniniwala dyan. Mas naniniwala ako sa eleksyon talaga, doon sa botohan talaga. Pag nandiyan na yung actual, doon na yun. Nangyari ngayon, wala na ring loyalista na boboto kay Amy Marcos.
Saan siya kukuha ng boto? Sa mga kakamping? Siyempre, unahin nila sa Kiko Pangilinan. Kaya, too late the hero. Di ba? Si Kiko din, di ko nakikita eh. Sana, kung nakita man lang natin si Aimee ron, kahit paano may bigat yan. Kapatid ka ng presidente. Oh. Kahit paano, hindi ka pwede masabihan na hihilahin ka eh. Ang comedy nga ngayon si Manny, no? Dati galit na galit siya sa mga Marcos eh, no? Talagang pinaratangan niya talaga na ganto, korap, ganto, ganyan. Tapos biglang ngayon eh, no? Nag-iba ihip ng hangin, biglang binawi. Yun naman lang nakasira kay Manny Pacquiao. Yun naman lang nakasira sa kanya. Na parang, wala ka isang salita, wala, kinakain mo pala yung sinasabi mo. Kunwari, matapang ka lang, parang sa boxing ka lang matapang, pero pagdating sa politika, urong ng buntot. Yun ang sinasabi ng mga taong bayan sa kanya. Tayo, sinasabi lang natin kung ano yung sinasabi ng taong bayan dito, no? Hindi naman sa atin ang gagaling yung mga ganyang klaseng source. Tayo yung nakikichismis-chismis lang. Yan yung hindi nila pinakita eh. Wala sila doon lahat. No, habang yung ililigtas ngayon, too late kasi kinakailangan na nating dumaan sa ICC. ICC na ngayon. Kahit na ano pang patunay natin na walang jurisdiction, ICC na po. Kinakailangan lang mapahiya yung ICC. Na kahit walang kinakailangan, ipaalam natin sa mundo yung ginawa nila kay Tatay Digong para sila mismo magpasya ng patas. Kasi kung yung objective nila na magpasikat dito kay Duterte, sa kaso ni Duterte, wala na kasi naniniwala eh. Parang ano, no? Parang wala ng korte sa atin ngayon. So kapag may mga kriminalidad pa lang nangyari dito sa Pilipinas, wala na kasi parang may korte tayo, di ba? Alam naman natin na umaandar ang korte, pero si PRRD dinala sa ibang bansa sa ICC. So parang ang nangyari, ang korte natin dito wala. No? Kasi kailan lang naman umaaksyon ng mga ICC kapag talagang walang hustisya dito, kapag walang korte. So ang mangyayari pa lang ngayon, kapag may mga krimen ngayon, no, kahit ano ka lang sa kanto, kahit nabugbog ka at magdidemanda ka, punta ka ng Netherlands. Doon ka magreklamo, doon mo sampahan ng kaso. Doon napaka-social ngayon, di dapat ikukulong na lang yung mga suspect ngayon doon sa Netherlands. Baka ang dami ng krimen na lumabas ngayon. Dahil syempre iba, mas gugustuhin na nilang magpakulong doon. Imported ang pagkain, tas malamig pa. Mga anti-Duterte na lang naniniwala dyan sa ICC. Pero sa totoo lang po, wala naman na naniniwala sa ICC. Mga superpowers, hindi po yan iniintindi. Matagal na pong may warrant of arrest. At lantad yung warrant of arrest kay Putin. Lantad yung warrant of arrest sa Prime Minister ng Israel kay Netanyahu. Pero wala. Hindi pa nila mahuli yan eh. Wala po mapansin dahil alam ng lahat na hindi miyembro ng ICC ang Israel. Yun ang maganda sa kanila. May ano sila sa ICC pero hindi sila sinusuko sa ICC. Parang hindi sila pinagkakanulo, hindi sila binibigay basta-basta sa ICC. Dahil nga wala naman jurisdiction na yan eh. Hindi miyembro ng ICC ang Russia. At ang nakakahiya, ngayon po lumalabas, ayon kay Roque, again, no, hindi to fake news dahil ayon to kay Roque. Alam nyo, yun yung hindi nila na, paano pag kinukot mo lang, di ba? Bawal na kami mag-quote? Pwede. Quote nga eh. Iko-quote mo lang, di mo naman sinabing ito ay balita ayon sa aking bubuit. Hindi naman natin bubuit yan si Roque. Ang pagkakaunawa ni Roque, no? Yung palang diffusion na yan, galing po yan sa bansa. So, Pilipinas po, ang nag-notice of diffusion. Pilipinas din na. Hindi po ba nakakatawa yun? Tinugunan natin yung sarili nating panawagan na hulihin si Duterte. Tayo yung nanawagan, pakihuli naman po si Duterte pag nagawi sa bansa nyo. Tayo rin ang humuli. Pero dinala natin sa ICC. Kauna-unahan po yan. Wala pa po nakagawa niyan. No? Wala pong nakagawa niyan. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.